Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa kabilang banda, habang umatras muna ang ating bida, sinabihan niya muna si Prince Edwin kung magkikita silang muli, hindi siya makakaligtas gaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos umatake ang ating bida sa kanila, umatras muna siya dahil umabot na siya sa kanyang limitasyon. Ang hukbo ng Hector ay dumanas ng matinding kahihiyan dahil sa isang tao, at halos maubos ang kanilang mga commander. Ang realidad na hindi nila matanggap bilang katotohanan ay naganap sa harap ng kanilang mga mata. Sinisi ng prinsipe ang sarili niya dahil lahat ng ito ay dahil sa kanyang desisyon sa pagtugi sa ating bida. Sa sobrang hinusgahan niya ang ating bida bilang isang bagay na kaya nilang lampasan. Ang sandaling pagpapasya nila na akala nila ay mas mabuti kaysa sa pinakamasamang sitwasyon, ngunit ito pala ang naging pinakamasamang posibleng naging sitwasyon nila. Kaya ang laban na ito ay pagkatalo ng kaharian ng Hector. Inaamin ni Prince Edwin na ito ay pagkatalo niya mula sa ating bida. Dumating na ang umaga, inilipat nila ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan sa isang paligid at susunugan nila sila upang maaliw ang kanilang mga kaluluwa at matulungan silang makamtan ang walang hanggang kapahingahan. Makikita ang mga sundalo ng Hector na nagdaos sila ng pagluluksa sa kanilang mga kasamahan, at pinapanood ito ng prinsipe ng Hector. Humihingi ng kapatawaran si Prince Edwin sa kanyang mga tauhan dahil sa maling desisyon niya ay nagdulot siya ng malaking pagkatalo nila. Hindi sumang-ayon ang isang sundalo ng Hector, dahil hindi kasalanan ng kanilang prinsipe ang nangyari dito. Sumang-ayon si Jackson sa kanya, dahil wala ni isa sa kanila na sinisisi ang kanilang prinsipe para dito. Dahil sadyang napakalakas lang ng kanilang kalaban kaya halos lahat ng kasamahan nila ay namatay. Nakikiusap siya sa kanilang prinsipe na itaas niya ang kanyang ulo dahil sa isang pagkatalo nila. Dahil patuloy pa rin silang naniniwala sa kanilang prinsipe na magtatagumpay sila sa digmaan na ito para sa kaharian ng Hector. Makikita sila Jackson na buong tiwala pa rin sa kanilang prinsipe na mananalo sila sa digmaan na ito kahit anong mangyari. Sumang-ayon na lang si Prince Edwin dahil tama si Jackson na hindi pa tapos ang kanilang laban. Kaya sinabi niya, kung sino man sa kanila ang mag-isip na ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng kanilang pagkatalo, nais niyang ipagwalang bahala nila ang pagiging prinsipe niya. Nakiusap siya na ipaalam agad sa kanya kung mali ang kanyang desisyon. Sinabi niya na mula sa sandaling ito, bago pa dumating ang pangunahin hukbo ng Cairo, kailangan nilang sakupin ang lahat ng unahan ng kampo ng depensa ng Cairo. Dahil mayroon lang silang 10 araw para gawin nila ito. Pagkatapos nito, gagamitin nila ang likuran ng kampo bilang kanilang base at maghahanda sila para sa kanilang pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Tinanong ni Butler sa kanilang prinsipe kung paano niya balak harapin ang ating bida. Inaamin ni Prince Edwin na siya'y isang mapanganib na kalaban, pero ang pakikipaglaban sa bundok kung saan may mga geographical na kalamangan kumpara sa kapatagan ay lubos na magkaiba. Kaya balak niyang gamitin ang katotohanan iyon. Maaaring natalo siya ngayon, ngunit hindi pa natatalo ang kaharian ng Hector. Tinanong ni Jackson sa kanilang prinsipe kung makakakuha ba sila ng kabayaran mula sa kaharian ng Cairo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa likuran ng kampo. Sinabi ng prinsipe na ang Cairo ay hindi lamang ang lugar na maaari nilang hingan ng kabayaran, dahil pwede rin silang mag-alok ng kasunduan mula sa imperyo ng Kronos. Sa kabilang eksena, mula sa maharlikang pamilya ng Cairo. Sa nakaraang taon, malaki na ang kanilang nailaan sa Western Front dahil sa madalas na mga pag-atake ng imperyo ng Kronos sa kanila. Sinabi ng isang matandang lalaki na hindi nila kayang tuparin ang lahat ng kondisyon ng kaharian ng Hector sa kasalukuyang estado ng kanilang pera. Siya si Count Ager mula sa kaharian ng Cairo. Sinabi niya sa hari ng Cairo na kung susundin nila ang lahat ng kanilang kahilingan ngayon, halos mauubos ang kanilang reserba ng ginto sa bansa. Minungkahi ng hari kung paano kung itataas nila ang kanilang buwis. Tumugon si Ager na nagpatong na sila ng malaking buwis noong kalahating taon na ang nakakalipas. Kaya kung gagawin nila muli iyon, maaaring mag-alsa ang mga tao dito sa Cairo. Tingin ng hari na ang tanging paraan nila upang malutas ang kanilang problema ay gamitin ang pera ng mga maharlika ng Cairo.
Pero kung gagawin niya iyon, magkakaroon sila ng dahilan upang pahinain ang awtoridad ng maharlikang pamilya. Kaya bumuntong hininga na lang siya dahil hindi siya makakita ng ibang paraan para maresolba ito. Iniutos niya na gusto niyang makipag-ugnayan sa mga maharlika ng central government dahil magkakaroon sila ng pagpupulong ukol dito. Nagmamadali nag-report ang isang sundalo ng Cairo, sinabi niya sa kanilang hari na may nagpadala ng mensahe sa Southern Front na nagsasabing na itaboy na nila ang kaaway nila. Nagulat ang hari na si Daniel, dahil hindi niya inaasahan ang balitang matatanggap niya. Sa kabilang banda, tinanong ni Count Gregory sa kanilang hari kung may katotohanan ba ang kanilang natanggap na impormasyon. Sinabi niya na may kabuuang 10,000 sundalo ang kaharian ng Hector na pumunta sa Southern Front. Nagtataka siya kung paano nila naitaboy ang puwersa ng Hector gamit ang mas kaunting puwersa nila sa Southern Front. Kaya kung totoo ang balitang ito na tagumpay sila, makakakita sila ng paraan na palabas sa kanilang problema. Nagdududa pa si Count Denver kung talaga bang nanalo ang ating bida laban sa ganoong kahirap na kalaban. Iniutos ng hari na ikonekta nila agad ang komunikasyon mula sa Southern Front. Bigla namang sumagot sa tawag ng maharlikang pamilya ang isang taong may kulay pink na buhok. Tinanong ng hari sa kanya kung sino siya at sabihin niya kung anong grupo siya kabilang. Nagpakilala siya na siya ang pangalawang anak ng pamilyang Albert. Ang pangalan niya ay Henry Albert. Pinag-uusapan nila ang patungkol sa pamilyang Albert na mukhang hindi nila alam kung ano ang patungkol sa pamilyang iyon. Mukhang kilala ni Marcus Benedict ang pamilyang Albert. Sinabi niya na sila ang dating nagpoproduce ng magagaling na individual na tao, at isa sa mga pamilya nila ay miyembro dati ng central government. Tinanong niya ng seryoso si Henry, tinanong niya kung bakit siya ang sumagot ng tawag nila imbis si Roman. Sumagot si Henry na sumali siya sa hukbong iniwan ng ating bida. Sinabihan ni Henry ang ating bida na siya ang dapat sumagot ng tawag, pero sinabi ng ating bida sa kanya na kailangan niyang mag-isa muna kaya siya na ang sumagot sa tawag bilang nag-iisang maharlika dito. Ikinwento ni Henry ang simula kung paano siya napunta sa Reserve Corps, at biglang pinatigil na siya ng matanda dahil sumakit na ang ulo niya kay Henry. Tinanong niya kay Henry kung binabalak niya bang ikwento sa kanila mula sa simula. Sinabi niya na diretsuhin na lang sila kung ano ang punto niya. Naintindihan naman ito ni Henry. Sigurado si Henry na mula nang nag-cruise ng landas ang ating bida sa kaharian ng Cairo, ang pangalan ng ating bida ay makikilala sa buong kontinente. Kaya sa ngayon, bago pa mapagtanto ng iba ang tunay na halaga ng ating bida, kailangan niya munang makipag-ugnayan sa kanya. Binalita ni Henry na tagumpay sila sa misyon na ito dahil sa ating bida. Sinabi niya ang pagkumpirma pa lang ng ating bida sa pag-atake ng kaharian ng Hector sa Southern Training Camp, nakita na niya ang kanilang plano at alam niyang target nila ang warp gate ng Cairo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at inangkin niya ang bundok sa timog para magtayo sila ng isang lihim ng kampo. Kaya kung nakinig ang commander ng Southern Front sa ating bida, hindi sana basta-basta babagsak ang Southern Front ng napakadali. Pinagalitan ni Henry ang lahat ng mga tanga sa loob ng pagpupulong, at inilagay ang tagumpay ng ating bida sa pedestal. Dahil alam niyang maririnig ng mga tauhan ng ating bida sa paligid ang kanyang sinabi, kaya sinadya niyang magsalita ng mas malakas. Sinabi niya na lumaban siya sa tabi ng ating bida na pinamumunuan nila hanggang mag-umaga. Sinabi niya na dahil siya ay nasa harapan na mayroon lamang 200 sundalo, ay nagawang harapin ang mga kaaway nila na higit na 10 beses ang dami kumpara sa kanila. At nakamit nila ang tagumpay. Siya ay nangangako at sa kanyang mga kapwa sundalo ay handa ng lumaban sa isang digmaan laban sa kaharian ng Hector. Sa kabilang banda, pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Henry, sinabi ng hari na tila na kumikilos sila ng mahina. Sa kabila ng pagiging lubos na dehado sa digmaan, habang sila ang mga executive ng Cairo ay handa na sa mga monumentong inukupa ng Hector, sa isip nila ay sumuko na sila. Sumang-ayon si Marcus Benedict na tama ang kanilang hari. Mula nang inangkin ng Hector ang warp gate nila, sa isip nila ay natalo na sila sa digmaan. Gayunpaman, ipinakita ng mga puwersa ng kaharian ng Cairo na hindi sila mahina. Isang bayani ng Cairo na kilala bilang Roman Demetri ang nasa Southern Front na nakikipaglaban sa puwersa ng Hector. At mula ngayon, kailangan nilang gamitin ng maayos ang pagkakataon na ito para makagawa sila ng counterattack na ibinigay niya sa kanila. Nagmungkahi si Count Gregory na magpadala sila kaagad ng karagdagang mga sundalo sa Southern Front. Dahil kailangan nilang kondenahin ang kaharian ng Hector na naglakas loob na tumawid sa kanilang lupain. Nakapagdesisyon na si King Daniel na tatanggihan nila ang karagdagang negosasyon ng kaharian ng Hector. Sa simula ngayon, sila ang magbabalik ng karangalan ng kaharian ng Cairo.
Iniutos ng hari na tipunin nila ang lahat ng mga puwersa ng kanilang mga pamilya, at bigyan sila ng impormasyon tungkol sa Southern Front. Nagpakita ang mga noble ng central government na parang nag-aalala sila tungkol sa kaligtasan ng Southern Front. Ngunit pagkatapos ng pagpupulong, ang layunin nila ay isang tao lamang, kundi si Roman Dmitri. Ito ang sandali na napagdesisyonan nilang makuha siya sa kanilang panig. Sa kabilang banda, mas sigurado si Henry na pagkatapos ng huling tawag niya sa maharlikang pamilya. Iniisip ni Taba kapag natapos ang digmaan na ito, siguradong mare-recruit ang ating bida sa central government. Iniisip ni Taba kung magiging isa siya sa mga tao ng ating bida sa ganitong paraan, siguradong magiging matagumpay din siya. Kaya tinanong ni Henry si Chris kung nagugutom na ba siya, at naglabas siya ng mataas na kalidad na beef jerky. Tumanggi si Chris kay Henry na ayos lang siya, pero si Henry ay pinipilit na pakainin si Chris ng dala niyang karne dahil talagang masarap ito. Nainis na si Chris kay Taba, at tinanong niya siya kung akala ba niya na hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong niya si Henry kung talagang gusto niyang kilalanin siya, itigil niya na ang pagpapakitang gilas sa kanila. Sinabi niya kay Henry na kailangan niyang ipakita sa kanila na maaari siyang pagkatiwalaan sa larangan ng labanan. Dahil doon nagkaroon si Henry ng pag-asa na pwede siyang pagkatiwalaan nila. At bigla niya naman tinanong niya si Kevin habang naglalakad siya, kung gusto ba niya ang dala niyang karne. Sa sandaling inutos ng maharlikang pamilya na ibigay ang tulong sa linya ng depensa ng Southern Front, ito ay upang tulungan ang ating bida na makakuha ng oras hanggang sa dumating ang pangunahing puwersa ng Cairo sa Southern Front. Sinabi ng isang sundalo ng Cairo, kung natalo ang hukbo ng Hector ng mas mababa sa 200 na tao, ibig sabihin nito ay mas mahina sila kaysa sa inaakala nila. Siya ay ang commander ng ikatlong linya ng depensa, siya si Baron Vasili. Sinabi ng tauhan niya na parehas din ang iniisip ng tauhan niya. At marami ring balitang nagkaroon ng malaking tagutom sa kaharian ng Hector kamakailan. Tinitiyak ng isang sundalo sa kanilang commander na marami silang bilang na sundalo dito, pero mukhang wala silang dapat katakutan sa kanila dahil sa mga natanggap nilang balita. Tingin ng commander na 3 taon na siyang na-stop dito sa ganitong liblib na lugar ng Southern Front. Iniisip niya na ito na siguro ang pagkakataong ibinibigay sa kanya ng langit para tumaas ang kanyang estado. Iniisip niya kung kailangan niya ba talagang tulungan ang ating bida para makakuha siya ng oras. Sinabi niya na kahit ano ang magagawa ng ating bida sa digmaan ay kaya niya rin gawin. Iniutos niya sa mga tauhan niya na tipunin nila ang kanilang puwersa agad-agad. Dahil gagamitan nila sila ng guerrilla tactics para ipakita sa kaharian ng Hector kung ano ang kaya nila. Ang puwersa ng Hector ay hinati ang kanilang hukbo at umatake sila ng hiwalay upang mabilis na masakop ang mga linya ng depensa. Kabilang sa mga linya ng depensa, ang hukbong umaatake sa ikatlong linya ng depensa ay binubuo ng 3,000 sundalo ng Hector. Dahil sa ambisyon at kasakiman ni Baron Vasili na makamit ang isang malaking tagumpay sa digmaan, sila ay naambush at inatake ng hukbo ng Hector. Pero ang hukbo ng Hector ay hindi mga mahinang sundalo na inaakala nilang madali nilang mapapabagsak. Hindi makapaniwala si Baron Vasili dahil inaakala niya na madali nilang matatalo ang hukbo ng Hector. Dahil ang hukbo ng Hector na dating naguluhan ay naging kalmado, ang mga sundalo ni Baron Vasili na naging kampante sa Southern Front sa linya ng depensa ay hindi na nakayanin sila. Agad na pagtanto ng commander ng ikatlong linya ng depensa na ang tagumpay sa mga bundok lamang ang posibleng makatapat sa kanilang kalaban. Makikita na may isang knight ng Hector na tila aatakihin siya. Nalaman nila nagtagumpay sila sa bundok ng Timog dahil sa pamumuno ng ating bida sa kanila. Dahil doon, ang commander ng ikatlong linya ng depensa ay natalo bigla sa isang atake ng knight ng Hector. Binalita ito kaagad sa palasyo ng hari. Iniulat ng sundalo ng Cairo sa maharlikang pamilya na si Baron Vasili na ang commander ng ikatlong linya ng depensa ay nasawi sa isang labanan laban sa kalaban nila. Biglang may isang sundalo nag-report sa kanilang hari na ang ikatlong linya ng depensa at ika-4 na linya ng depensa ay sabay-sabay na inaatake ng mga kaaway nila. At ang ikalawang linya ng depensa ay tumatawag na ngayon sa kanila sa communication device. Isang lalaki ang takot na nag-report sa kanilang hari, na imposibleng magtagal pa sila ng 10 araw sa ganitong kalagayan. Siya ay nakikiusap sa kanilang hari na magpadala sila kaagad ng tulong.
Nagtataka naman ang hari sa kanya kung ang lahat ng kanilang linya ng depensa ay maaaring bumagsak sa loob ng isang araw. Medyo naguguluhan si King Daniel kung malakas ba talaga ang Cairo, o mahina ang kaharian ng Hector. Iniisip niya na ang napakalaking tagumpay na nakuha nila ay dahil lamang sa pag-iral ni Roman Dimitri. Pinipilit ni King Daniel na maging kampante sa hindi magandang sitwasyon na ito. Mahina hong tinanong ng hari sa kanila kung nasaan na ngayon ang ating bida. Sa kabilang banda, sa loob ng kuwebo kung saan nagsasanay ang ating bida, tingin niya na marami pa rin siyang hindi alam sa mundong ito. Pinapaliwanag dito ang magic kung ang murim ay tungkol sa pagsipsip ng enerhiya ng kalikasan tulad ng puno na may mga ugat, upang higit nilang mapaunlad ang sining ng pakikipaglaban, ang mundong ito ay nagkaroon ng bagong teritoryo na kilala bilang magic. Iniisip ng ating bida kung si Prince Edwin ay naging mas makapangyarihan na mage, hindi niya siya hahayaan na patakasan. Hindi pa rin nababawi ng ating bida ang tunay na kapangyarihan niya na dati niyang taglay bilang heavenly demon. Tingin ng ating bida na isang padalos-dalos na desisyon ay maaaring humantong sa isang nakamamatay na sitwasyon. Dahil si Prince Edwin ay nahulaan na aatake si Roman sa kanila, at naghihintay sa kanya pagkatapos malaglag ang bitag na parang gagamba. Tingin ng ating bida kung ano bang malas ang nasimulan niya. Noong ginamit ni Prince Edwin ang kanyang teknik na Inferno, kailangan niyang muling isipin ang kanyang mga plano. Iniisip niya kung paano magbubuwis ng panganib para atakihin si Prince Edwin ngayon. Biglang ginamit ng ating bida ang teknik ni Chris na lightning flash. Nagpalabas ang ating bida ng mga kidlat sa kanyang espada laban sa prinsipe ng Hector na isang mage. Tila seryosong inatake ng ating bida ang prinsipe ng Hector na balak niya itong tapusin sa isang iglap gamit ang teknik na lightning flash. Subalit may isang espada na hamarang sa matinding atake niya para kay Prince Edwin. Bigla siyang nagulat dahil si Butler ang humarang sa atake niya, siya ang 5-star Aura Knight ng Hector. Makikita na walang kahirap-hirap na hinaranggan ni Butler ang pag-atake ng ating bida sa kanya. Tingin ng ating bida na hindi muna niya kaya manalo laban sa dalawang nagtutulungan na isang mage, at isang 5-star swordsman. Pero siguro matagal niya nang hinihintay ang isang labanan tulad nito kung saan kailangan niyang isugal ang kanyang buhay sa labanan. Isang panibagong hamon ng ating bida sa laban sa matinding puwersa ng Hector. Isang bagong makapangyarihang kalaban na nagpapagising sa kanyang dugo na para magpahuhusay sa kanya para mapaunlad ang kakayahan niya sa mundong ito. Sa unang beses na sinubukan ng ating bida na makipaglaban kay Butler ay natalo siya bigla. Siya ay isang taong hindi kayang mamuhay ng komportable at masiyahan dito. Sinubukan niya ulit labanan si Butler ng paulit-ulit gamit ang iba't ibang pamamaraan na nalalaman niya sa pakikipaglaban, hindi siya sumusuko at hinaharap niya ito ng walang takot. Linalabanan niya ito hanggat hindi niya ito natatalo. Sa isang iglap, nakatama ang ating bida ng isang atake kay Butler sa bandang tiyan niya. Dahil doon, nakayanan niya ring matalo ang 5-star Aura Knight ng Hector kahit nasa isip niya lang ito. Tingin ng ating bida na tapos niya na ang mga paghahanda niya para sagupain ang puwersa ng Hector. Sa isang banda, medyo nababalisa si Henry. Tinanong niya kay Chris kung sinabihan ba siya ng ating bida kung kailan siya lalabas doon sa kuweba. Hindi alam ni Henry kung ano ang ginagawa ng ating bida ngayon, pero ang maharlikang pamilya ay madaling hinahanap siya. Siya ay nakikiusap kay Chris na papasukin niya siya para makausap niya ito. Sumagot si Chris kay Henry na hanggang sa lumabas ang kanyang young master sa kanyang sariling kagustuhan, walang sino man ang maaaring pumasok sa loob ng kuweba. Nagtataka naman si Henry kung ano ang ginagawa ng ating bida doon na mag-isa sa loob ng kuweba. Biglang nakita ni Taba na lumabas na ang ating bida mula sa kanyang pinagsasanayan na kuweba. Laking pagtataka ni Henry kung bakit napakadumi ng itsura ng ating bida sa pagkatapos niyang lumabas sa kuweba. Iniulat ni Chris na gaya ng hinula ng young master nila ay ang ikatlo at ika-4 na linya ng depensa ay bumagsak sa loob ng isang araw. Ang ikalawang linya ng depensa ay bumagsak na rin sa kamay ng kanilang mga kaaway. At kahapon, pagkatapos kunin ng Hector ang lahat ng gamit ng kanilang pandigma, nagtipon sila sa likuran ng kampo. Sa tingin niya ang kampo sa likuran ay kung saan sila naghahanda na lumaban hanggang kamatayan. Sinabi ni Henry sa ating bida na ang maharlikang pamilya ng Cairo ay nasa malaking kaguluhan ngayon. Sinabi niya na desperado naghihintay ang maharlikang pamilya na makipag-ugnayan sa kanya. Dahil nagawa na nila ang kanilang makakaya, tinanong ni Henry kung paano nila hahayaang ang pangunahing puwersa ng Cairo na humawak sa mga mangyayari mula ngayon.
Pagkatapos niyang marinig iyon, iniutos ng ating bida na ikonekta nila siya sa maharlikang pamilya. Pagkatapos na naikonekta ng ating bida sa maharlikang pamilya, nagpakilala siya na si Roman Dmitry mula sa Southern Front. Narinig ng hari na ang mga linya ng depensa ng Southern Front ay bumagsak. Tinanong ni King Daniel sa ating bida kung ano ba ang ginagawa niya sa buong oras na ito. Sumagot ang ating bida na siya ay naghahanda para sa kanyang estratehiya sa buong linggong ito. Ayaw naman sisihin ng hari sa ating bida dahil siya ay nakagawa ng isang malaking tagumpay sa digmaan. Pero sa loob ng isang linggo, ang mga linya ng depensa sa Southern Front ay bumagsak sa kamay ng kanilang kaaway. Medyo nagdududa ang hari sa ating bida, sinabi niya sa ating bida kung kaya ba talaga silang tulungan ni Roman ng kahit kaunti lang ng mas maaga. Sinabi ng ating bida na kung magiging tapat siya sa hari, iniwan niya muna sa swerte ang laban mula sa puwersa ng Hector. Pero kung nakaharap nila ang mga kalaban nila sa isang bukirin, wala siyang magagawa upang matulungan sila para manalo. Dahil nalaman niya na isinugal ng mga tauhan ng Hector ang kanilang buhay sa digmaang ito. Dahil nakumpirma niya na ang pangalawang pinakamalakas na tao sa kaharian ng Hector na si Butler, ay sumali sa digmaang ito. At nalaman niya na ang commander ng kanilang kaaway na si Prince Edwin Hector ay isang mage, at bukod pa doon isa siyang 4th Circle Mage. Biglang kinagulat ng hari na si Butler ay isang 5-star aura swordsman, at isang mage ang pinamumunuan sila. Tulad ng alam ng ating bida, ang mga mage ay may napakalakas na kapangyarihan kapag nakikipaglaban sila sa isang digmaan. Iniisip niya dapat nila silang labanan pagkatapos lamang dumating ang pangunahing puwersa ng Cairo. Tingin ng matanda na ang desisyon ng ating bida ay tama. Dahil ang Southern Front ay walang pagkakataong manalo sa kanilang kasalukuyang mga sundalo. Hindi makapaniwala si Count Denver sa puwersa ng Hector dahil nakisali na rin si Butler sa digmaang ito. Tingin ni Count Gregory na mukhang isinugal ng kaharian ng Hector ang lahat sa digmaang na ito. Sumingit na si Marquis Benedict sa usapan nila. Sa tingin ni Marquis Benedict hindi na nila kailangang interogahin pa ang kanilang bayani sa digmaan. Sumang-ayon na rin si King Daniel, na hindi na siya magtatanong pa. Sinabi niya sa ating bida, ang pangunahing puwersa ng Cairo ay malapit nang dumating sa Southern Front. Sinabi ng hari sa ating bida dahil nakumpleto na ng kaharian ng Hector ang mga paghahanda para sa depensa sa kanilang kampo sa likuran, gusto niyang sumama ang ating bida sa kanila at tulungan sila pagkatapos nilang matapos ang kanilang mga paghahanda, at bago sila umatake. Tingin ng ating bida na hindi susuko ang Hector sa digmaan ito kahit na bumagsak ang kanilang negosasyon sa kaharian ng Cairo. Iniisip niya kung ano ang pinakamahusay na desisyon na maaaring gawin ng kanilang mga kaaway, at ano ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila. Humingi ng kapatawaran ng ating bida sa hari, sinabi niya na hindi nila kakampi ang mga oras. Nagtataka naman si King Daniel sa ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanya. Dahil mayroon lang silang 3 araw pagkatapos dumating ang pangunahing puwersa ng Cairo. Sinabi niya kung hindi nila magawang wasakin ang likuran ng kampo sa loob ng panahong iyon. Dahil ang puwersa ng Hector ay tiyak na hihingi ng tulong sa isang panlabas na hukbo tulad ng imperyo ng Kronos sa digmaang na ito. Kita ang laking takot ni King Daniel dahil kung mangyayari iyon ay magkakaroon sila ng malaking problema, kaya tinanong niya sa ating bida kung ano ba dapat nilang gawin dito. Sinabi ng ating bida kay King Daniel, na may isa lang sila paraan para makalabas sila dito sa kanilang problema. Ito ang isang buong harapang pag-atake nila sa puwersa ng Hector. Dahil kailangan lang nilang talunin ang puwersa ng Hector sa loob ng 3 araw. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!